Okay, nagbabalik ang Good Morning Boss. Alam mo, patuloy ang pagkilala ng ating pamahalaan sa mga war veterans ng ating bansa. Kaya naman, Audrey, nakatakdang ilunsad ang Philippine Veterans Week. At para pag-usapan yan, makakasama po natin si Major General Raul Caballes, ang Deputy Administrator ng PVAO. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Audrey and Carla. Ayan. At magandang umaga din sa inyong mga tagapakinig. Sir, Philippine Veterans Week, kailan po ito magaganap? Ang Philippine Veterans Week will start on April 5 hanggang April 11. Okay. So, sa patapos ng Holy Week, ito naman ang aabangan natin, ano? Ano po ba yung main objective nito? Within that period, there will be a series of commemorative activities. Starting sa April 5, where magkakaroon tayo ng sunrise ceremony. Then, saan po ito, sir? It will be held dito sa Tomb of the Unknown Soldiers dito sa Port Bonifacio. And on April 5, there will be 3 very important activities. One is the sunrise ceremony, which will be ang magiging guest doon yung Commanding General ng Philippine Army. It will be a tribute by the Filipino veterans on those comrade in arms nila na namatay na. Alright? Then, it will be followed by a wreath-laying ceremony by the Secretary of National Defense. It is the institutional way of paying tribute dun sa mga war veterans natin. And then, at 9 o'clock on that same day, there will be a parade and review in honor of the veterans. Then, on April 7, pupunta naman kami sa Corregidor para sa Filipino Heroes Memorial to commemorate and give tribute to all Filipino heroes. It will be in Corregidor Island and it will start at 9 o'clock in the morning. Then on April 9, sa araw na Kagitingan, doon naman po tayo sa Mount Samat sa Bataan. Okay, yan po yung tinatawag natin yung doon po sa Dambana na Kagitingan or Shrine of Baylor. We will be celebrating yung paggunita sa lahat ng mga veterano na nag-aalay ng buhay nila para sa bansa. And usually, traditionally, this will be led by no less than the President, President Aquino. Then, on April 10, paggunita naman sa Kapas, it will be held in Kapas Tarlac. This is one way of commemorating yung mga namatay during the Death March, where about 20,000 Filipino soldiers and about 1,600 Americans died during the Death March. So, gugunitain po natin yun dun sa Kapas Shrine sa Tarlac. Ang magiging guest speaker po dun si the Honorable Senator Bamba Makino. Okay? And together with him are the local officials of Tarlac. Tsaka po dun yung mga descendants, living veterans ng Death March. Okay? Then, the last activity for the Veterans Week will be on April 11, where there will be a sunset ceremony, where Filipino veterans, yung kanilang mga descendants, parang there will be a sense of a gathering of family members, where some veterans and their family members will be giving testimony on how the veterans have touched their lives. Then it will be followed by a candlelight ceremony as a fitting end dun sa week-long ceremony ng Philippine Veterans Week. Alam niyo po, bukod po sa mga kaanak ng mga war veterans, sino po ba yung mga maaaring makibahagi sa mga activities na inyong nabanggit? Unang-una po yung mga kabataan. Alright? Ang ating pong team for the Veterans Week is ipunla ang kagitingan sa kabataan at ihanda ang veterano sa kinabukasan. So specifically, it is aimed to focus on the youth so that itong mga future dependents natin, so that when the time comes, they will be called upon again to
serve the country, siguro itong mga kabataan natin, they will be responding and commit themselves to serve the country when duty comes. Alam mo, Carla, kapag ako may nakakausap ng mga veterano, para kang nakikinig ng history, ano? Totoo. Dahil sila mismo yung mga nakaranas at na-witness nila yung mga bagay na yan. Gano'n po kahalaga, sir, yung ang mga kabataan natin ngayon ay mamulat ang mata nila na ito pala yung pinanggalingan o pinagdaanan ng ating mga nakatatandang kababayan? Okay, importanteng ma-immortalize natin at ma-memorialize yung heroic deeds ng ating mga veterano. Okay, yun pong ating tinatamasang kalayaan ngayon at yung ating democratic way of life, ito po yung legacy na iniwanan sa atin ng ating mga veterano na tinatamasa ng ating kabataan ngayon. And hopefully, they will emulate yung mga sakripisyo ng ginawa ng ating veterano so that pagdating ng panahon na manawagan ulit ang ating bayan, ay maaasahan po natin sila na katulad ng kanilang mga ninuno, ay gagampanan po nila ang kanilang pagsisilbi sa ating bayan. Bilang Pilipino. Yes. Alam mo, Audrey, no, napakaganda na isabuhay ulit natin ito mga ginawa ng ating mga veterano. Misali ng Death March, kumbaga very historic to at marami nang nakakalimot kung ano ba yung nangyari noong Death March. Siguro, sir, kwentuhan niyo po muna kami para po siguro onting knowledge for the youth. Ano po ba yung nangyari noon? Ano po ba yung kwento noon? Kasi for sure, no, wala na nakakalimutan na again. Ngayon, ano na ba, para na-take over na ng technology ang kabataan? Well, in my case, ako ay anak din ng veterano. So, descendant na po. Father ko was a member ng Markings Guerrilla during World War II. Okay, nung binomba ng mga Hapon, ang Pearl Harbor noong December 7, 1941, ang father ko being one of those members ng PMA Class 1945. They were disbanded dyan po sa grounds ng UST. Then from there, many of them joined the guerrillas. Kasi po noong 1942, yan, nagsimula na pong sakupin ng Hapon ng Pilipinas. They landed in Lingayen in January. And for the succeeding months, ginupi nila yung mga Pilipino, particularly dito sa Luzon. At ang ating mga veterano na sumama kay MacArthur sa Bataan at sa Corregidor, alam po natin nung they surrendered, ano? And then they went through what we call the Death March. Okay? So, it culminated dito po sa concentration camp, dito sa Campo Donel Capas Tarlac, na doon po sila na naikulong. At yun nga, sa nabanggit ko kanina na dahil sa hirap ng buhay, disease, sakit, marami pong namatay sa kanila. But, marami pong nakatakas noon. Karamihan po sa kanila ay nag-guerrilla. So, they fought the Japanese in their own way, while waiting for the return of MacArthur in 1945, di ba? So, they continued the struggle, so to speak, against the Japanese. One of the greatest achievements is that they were able to destroy yung timetable ng Japan to conquer the whole of Asia by almost 6 months. So it gave the Allied Army some breathing time to reorganize, to re-equip themselves, to come up with plans to reconquer ito pong mga bansa na ginupi ng Hapon, mga Hapon. So that was a very important
Part of our history. Yes. Na pinakita ng ating mga veterano, lalo-lalo na ng ating mga guerrillas, how destroy the timetable of the Japanese Imperial Army in conquering the whole of Southeast Asia. Alam mo, Audrey, katulad nga sa mo, napakagandang pakinggan ng ganitong mga history o na ganitong mga kwento, no? And again yan, katulad nga ng kanina yung Death March, again yan yung makasaysayang Death March kung saan marami talaga mga sundalo na nagsakripisyo, maraming nagbuwis na buhay. And again, maraming salamat at ibinahagi niyo po sa amin yung mga ganitong klaseng kwento. But of course, siguro invite our viewers, napakaganda na ang gusto po ninyo mag-attend for this event ang mga kabataan. Well, we are inviting everybody, especially the youth, to join us in this week-long celebration. Okay? It is important for us to preserve, promote, and immortalize yung kabayanihan ng ating mga veterano because tayo po ang nag-enjoy ng kanilang mga pinaghirapan. Yes. So we invite everybody, especially the youth, to join us during this week-long celebration po. Ayan, sa ating mga boss na medyo bata-bata pa, kilalanin yung ating nakaraan sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga aktibidad ng Veterans Week. Okay. Maraming salamat po. Again, nakasama po natin si Major General Raul Z. Caballes, ang Deputy Administrator ng PVAO. Maraming salamat po. Okay. Carla at Audit, thank you din. Thank you so much. Okay mga boss, dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.